everyone! Welcome back sa Yudelma's Kitchen! At syempre, kung bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe, like and share, at i-hit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos ng Yudelma's Kitchen. Kaya naman, ito na naman ang ating isang panibagong kakanin na jackfruit glutinous rice na talaga namang napakasarap na, napakadali pang gawin at higit sa lahat, pwedeng-pwede mong inegosyo, malaki ang kikitain mo dito. Kaya panoorin nyo na ang buong video hanggang dulo para malaman nyo kung paano ang simpleng paggawa nito. Kaya naman, tara na! Umpisahan na natin yan! So, ito yung ating dahon ng saging, frozen yung ginamit ko kasi wala namang kaming fresh dito. Ayan, ang ginawa ko, hinugasan ko muna siya sa hot water. And then, atin na siyang pupunasan, lilinisin nating mabuti hanggang sa matanggal yung mga puti-puti. At pag nalinis na natin, pira-pirasuhin natin ng ganitong size and then, yung dalawang dulo, gugupitin lang natin. Ngayon naman, isunod natin itong ating langka. Kukuha lang tayo ng mga pang 1 cup na na-grind na siya. Pagka-grind na siya, 1 cup. So, ganun lang karami yung ating kailangan. Tanggalin lang natin yung maliliit na yan, saka yung buto. At ngayon naman ay atin ang iga-grinder. So yun nga tulad ng sabi ko kanina, 1 cup ang kailangan natin. Kung wala kayong grinder, pwede kayong gumamit ng blender. At kung wala pa ring blender, tadtarin nyo na lang ng pinong-pino as in pinong-pino talaga para sumamang mabuti yung lasa dito sa gagawin nating jackfruit glutinous rice cake. So, iyan, linisin natin ng kutsara yung gilid para masigurado nating pinong-pino lahat. So, yun. At ayan na ang ating grind jackfruit. Ngayon naman ay i-ready na natin itong ating mixture. So, gumamit ako ng isang 400 grams na glutinous rice flour or glutinous rice flour, kung ano man yung tawag nyo dyan. Ayan. At ang isang ganyan, lalagyan lang natin ng 1/2 to 3/4 cup ng sugar. Depende sa inyong panlasa kung gaano katamis. Tapos, lagyan din natin ng konting asin. Konti lang. At ating hahaluin dahil ito yung ating mga dry ingredients. So, pagsamasamahin muna natin itong tatlong ito para pag tinimplahan natin, pantay na pantay yung lasa. Ngayon naman, i-add natin itong ating ginrind or yung ating pinino na langka. Ayan. At ngayon naman ay ating ihalo lang dito sa ating mga dry ingredients. Tapos, i-add na natin itong ating gata. Kung meron kayong fresh na gata, 2 cups yung ating kailangan. Kung wala naman, pwede tayong gumamit nitong nasa sa lata. Isang lata lang, okay na yon. Pwede kayong magdagdag ng at least mga 3 tablespoon kung gusto nyo na medyo mas malambot ng konti. Ayan, at atin lang paghalu-haluin. At dapat ganito yung maging consistency nitong ating mixture.
So, ayan, ngayon naman ay i-ready natin itong ating steamer. Magpainit na tayo or magpakulo ng tubig para habang nagbabalot, umiinit na rin yung ating tubig sa steamer. So, ayan. At ang ating dahon ay babrasan lang natin ng mantika. Pwede kayong gumamit any kind of cooking oil na gusto nyo. Ayan, brasan lang muna natin para hindi dumikit itong ating glutinous mixture. Para pagtanggal natin mamaya pag naluto, dire-diretso, hindi siya kakapit sa dahon. At eto, ganito, gagawa tayo ng balisuso, pa-triangle. So, ayan, ganyan. Madali lang, umpisahan lang natin sa dulo. Then, lalagyan natin ng mga 2 kutsara. Ayan, ganyan. Huwag nating masyadong pupunuin para maisasarado natin siya ng maayos. So, ayan, ganyan lang. At ayan, ganyan lang ang pagsasara. Napakasimple lang. Kung mailalak nyo doon sa sa dulo, ayun, ilak natin para mas safe. Pero kung hindi naman, kailangan lang nakadikit yung yung dulo niya. So, ayan, ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos at sa lansan sa ating steamer. Ngayon naman, ay atin ang isalang. Lulutuin lang natin to ng mga 35 minutes. Sa 35 minutes na yon, lutong-luto na yan. Ayan, hintay-hintay lang natin. At habang naghihintay, gawin naman natin yung latik. Ayan, gawa lang tayo ng at least mga 1 cup na latik kasi konti lang naman yung ating paggagamitan. So, isa lang natin dyan itong ating gata. Tapos, hintay-hintayin lang natin at manaka-naka nating haluin. Pero huwag lagi nating halo ng halo kasi madudurog yung ating latik. Paminsan-minsan lang kapag kumakapit para lang maiwasan yung pagkasunog. So ayan, paunti na ng paunti itong ating gata. Ibig sabihin, nawawala na yung pinakatubig niya at ang natitira na lang is yung oil at saka yung latik. Ayan, pa-brown na siya ng pa-brown hanggang sa maluto. Hintay-hintayin lang natin at ang paghalo nga is occasionally. So, ayan, ready na yung ating latik. Ayan na, napakabango. At ngayon naman, ay nangangamoy na ang ating jackfruit glutinous rice cake na talaga namang habang niluluto, nangingibabaw yung amoy ng langka, then sinamahan pa ng dahon ng saging, kaya talaga namang i-ready mo na ang kape dyan at saktong-sakto to. Kaya again, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelma's Kitchen. Mega love shoutout po sa inyong lahat. And syempre, lalong-lalo na sa aking mentor, Team Pasis. So, puntahan nyo rin po ang Team Pasis at mapapatawa kayo sa kanyang channel. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, mag-comment lang, like and share at magkaroon ng chance manalo ng 500 pesos GCash every end of the month. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!